Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 176. Lumang Tipan. Amos Kapitulo 1, Amos Kapitulo 2. Ito ang mga bagay tungkol sa Israel na natanggap sa pamamagitan ng pagpapahayag kay Amos na isa sa mga pastol sa Tiko. Natanggap niya ang mga bagay na ito noong panahon ni Uzzias na hari ng Juda, at sa panahon din ni Jeroboam na anak ni Yoas na hari ng Israel, 2 taon bago ang lindol. Sinabi niya, umaatungal si Yahweh mula sa Zion, nilakasan niya ang kanyang tinig mula sa Jerusalem. Ang mga pastulan ng mga pastol ay nagluluksa, ang tuktok ng Karmelo ay nalalanta. Ito ang sinasabi ni Yahweh, dahil sa 3 kasalanan ng Damasco, kahit na 4 pa, hindi ko babawiin ang kaparusahan, sapagkat ginik nila ang Gilead sa pamamagitan ng mga instrumentong bakal. Magpapadala ako ng apoy sa bahay ni Hazael, at tutupukin nito ang mga tanggulan ng Ben-Hadad. Babaliin ko ang mga bakal na tarangkahan ng Damasco at tatalunin ang lalaking naninirahan sa Bikat Aven, at maging ang lalaking humahawak sa setro mula sa Beth Eden, ang mga taga-Aram ay mabibihag sa Kir, sabi ni Yahweh. Ito ang sinasabi ni Yahweh, dahil sa 3 kasalanan ng Gaza, o kahit na 4 pa, hindi ko babawiin ang kaparusahan, dahil kinuha nilang bihag ang lahat ng mga tao upang ipasakamay sila sa Edom. Magpapadala ako ng apoy sa mga pader ng Gaza at tutupukin nito ang kanyang mga tanggulan. Lilipulin ko ang lalaking naninirahan sa Asdod at ang lalaking humahawak sa setro mula sa Ashkelon. Ibabilang ko ang aking kamay laban sa Ekron at ang ibang mga Filisteo ay mamamatay, sabi ng Panginoong Yahweh. Ito ang sinasabi ni Yahweh, dahil sa 3 kasalanan ng Tyro, kahit na 4 pa, hindi ko babawiin ang kaparusahan, dahil ipinasakamay nila ang buong pangkat ng mga tao sa Edom at sinira nila ang kanilang kasunduan ng kapatiran. Magpapadala ako ng apoy sa mga pader ng Tyro, at tutupukin nito ang kanyang mga tanggulan. Ito ang sinasabi ni Yahweh, dahil sa 3 kasalanan ng Edom, kahit na 4 pa, hindi ko babawiin ang kaparusahan, dahil tinugis niya ang kanyang kapatid ng espada at hindi man lang naawa. Nagpatuloy ang kanyang matinding galit at ang kanyang puot ay tumagal ng walang hanggan. Magpapadala ako ng apoy sa Temen, at tutupukin nito ang mga palasyo ng Basra. Ito ang sinasabi ni Yahweh, dahil sa 3 kasalanan ng mga Amonita, kahit na 4 pa, hindi ko babawiin ang kaparusahan, dahil nilaslas nila ang tiyan ng mga buntis na kababaihang Gilead, upang maaari nilang palawakin ang kanilang mga nasasakupan. Magsisindi ako ng apoy sa mga pader ng Raba, at tutupukin nito ang mga palasyo, na may kasamang sigaw sa araw ng labanan, na may kasamang bagyo sa araw ng Aipo-Aipo. Ang kanilang hari at ang kanyang mga opisyal ay sama-samang mabibihag, sabi ni Yahweh. Ito ang sinasabi ni Yahweh, dahil sa 3 kasalanan ng Moab, kahit na 4 pa, hindi ko babawiin ang kaparusahan, dahil sinunog niya ang mga buto ng hari ng Edom hanggang sa naging apog. Magpapadala ako ng apoy sa Moab at tutupukin nito ang mga tanggulan ng Keriet. Mamamatay ang mga taga-Moab sa isang kaguluhan, na may sigaw at may tunog ng trumpeta. Sisirain ko ang hukom sa kanya, at papatayin ko ang lahat ng mga prinsipeng kasama niya, sabi ni Yahweh. Ito ang sinasabi ni Yahweh, dahil sa 3 kasalanan ng Juda, kahit na 4 pa, hindi ko babawiin ang kaparusahan, dahil hindi nila sinunod ang kautusan ni Yahweh at hindi iningatan ang kanyang mga palatuntunan. Ang kanilang kasinungalingan ang naging sanhi ng kanilang pagkakasala, katulad ng tinahak ng kanilang mga ama. Magpapadala ako ng apoy sa Juda at tutupukin nito ang mga tanggulan ng Jerusalem. Ito ang sinasabi ni Yahweh, dahil sa 3 kasalanan ng Israel, kahit na 4 pa, hindi ko babawiin ang kaparusahan, dahil ibinenta nila ang mga walang kasalanan para sa pilak at ang nangangailangan ay para sa pares ng sandalyas. Tinatapakan nila ang ulo ng mga mahihirap gaya ng pagtapak ng mga tao sa alikabok sa lupa, palayo nilang ipinagtutulakan ang naapi. Ang mag-ama ay isiping sa iisang babae at nilalapastangan ang aking banal na pangalan.
Nahiga sila sa tabi ng bawat altar sa ibabaw ng kasuotang kinuha bilang mga panunumpa, at sa tahanan ng Diyos ay ininom nila ang alak na multa. Kaya winasak ko ang mga amo-aryo sa harap nila, na kasing taas ng puno ng cedar, siya ay kasing lakas ng ensina. Ngunit winasak ko ang kanyang bunga sa taas at kanyang mga ugat sa ilalim. Gayon din, inilabas ko kayo sa lupaing Ehipto at pinangunahan ko kayo sa ilang ng 40 taon upang maangkin ninyo ang lupain ng mga amo-aryo. Pumili ako ng mga propetang mula sa inyong mga anak na lalaki at mga Nazaaryo mula sa inyong mga nakababatang kalalakihan. Hindi ba tama iyon, mga Israelita? Ito ang pahayag ni Yahweh. Ngunit hinimok ninyo ang mga Nazaaryo upang inumin ang alak at inutusan ang mga propetang huwag magpropesya. Tingnan ninyo, dudurugin ko kayo gaya ng pagdurog ng kariton na puno ng butil na maaaring durugin ang sinuman. Ang mabilis na tao ay hindi makakatakas, ang malakas ay hindi na madadagdagan pa ang kanyang kalakasan, maging ang magiting ay hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Ang mamamana ay hindi makatatayo, ang pinakamabilis tumakbo ay hindi makakatakas, ang mangangabayo ay hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Kahit na ang mga pinakamatapang na mandirigma ay tatakas na hubad sa araw na iyon, ito ang pahayag ni Yahweh. Bagong tipan. Romans 17 minuto pasado alas 2:29, Romans 3 is the 1:8. Ipagpalagay na tinatawag mong Hudyo ang iyong sarili, nananalig sa kautusan, nagagalak ng may pagmamalaki sa Diyos, nalalaman ang kanyang kalooban at sinusubok ang mga bagay na hindi sang-ayon dito sapagkat tinuruan ka ng kautusan. At ipagpalagay na ikaw ay nakatitiyak na ikaw mismo ay taga-akay ng mga bulag, isang ilaw sa mga nasa kadiliman, tagapagturo ng mga mangmang, guro ng mga sanggol, at sa kautusan ay mayroon kang anyo ng kaalaman at ng katotohanan. Ipagpalagay na tinatawag mong Hudyo ang iyong sarili, nananalig sa kautusan, nagagalak ng may pagmamalaki sa Diyos, nalalaman ang kanyang kalooban at sinusubok ang mga bagay na hindi sang-ayon dito sapagkat tinuruan ka ng kautusan. At ipagpalagay na ikaw ay nakatitiyak na ikaw mismo ay taga-akay ng mga bulag, isang ilaw sa mga nasa kadiliman, tagapagturo ng mga mangmang, guro ng mga sanggol, at sa kautusan ay mayroon kang anyo ng kaalaman at ng katotohanan. Ikaw, kung gayon, na nagtuturo sa iba, hindi mo ba tinuturuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral na huwag magnakaw, nagnanakaw ka ba? Ikaw na nagsasabing huwag mangangalunya, nangangalunya ka ba? Ikaw na namumuhi sa mga Diyos-Diyosan, ninanakawan mo ba ang mga templo? Ikaw na nagagalak na may pagmamataas sa kautusan, nilalapastangan mo ba ang Diyos sa pamamagitan ng iyong paglabag sa kautusan? Sapagkat, ang pangalan ng Diyos ay nilalapastangan sa mga Gentile dahil sa iyo, tulad ng nasusulat. Sapagkat tunay na pinakikinabangan mo ang pagtutuli kung sinusunod mo ang kautusan, ngunit kung ikaw ay tagalabag ng kautusan, ang iyong pagtutuli ay nagiging di pagtutuli. Kung sinusunod ng taong hindi tuli ang mga hinihingi ng kautusan, hindi ba maituturing na pagtutuli ang kanyang hindi pagtutuli? At hindi ka ba hahatulan ng taong likas na hindi tuli kung tutuparin niya ang kautusan? Sapagkat nasa iyo ang mga kasulatang nasusulat at ang pagtutuli subalit tagalabag kayo ng kautusan. Sapagkat hindi siya isang Hudyo, siya na sa panlabas lamang, hindi rin sa pagtutuli na panlabas lamang sa laman. Ngunit siya ay Hudyo, siya na isang Hudyo sa panloob, at ang pagtutuli ay sa puso, sa espiritu at hindi sa titik. Ang kapurihan ng ganoong tao ay nagmumula hindi sa mga tao kundi sa Diyos. Kung gayon, ano ang kalamangan ng Hudyo? At ano ang mapapakinabangan sa pagtutuli? Napakarami sa anumang paraan. Una sa lahat, ipinagkatiwala sa mga Hudyo ang mga pahayag mula sa Diyos. Ngunit paano kung walang pananampalataya ang iba sa mga Hudyo? Ang kawalan ng pananampalataya nila ay nagpapawalang bisa ba sa katapatan ng Diyos? Hindi kailanman mangyayari. Sa halip,
Tapat ang Diyos kahit na ang bawat tao ay sinungaling. Gaya ng nasusulat, upang ikaw ay makitang matuwid sa iyong mga salita at mananaig kapag ikaw ay mahatulan. Ngunit kung ang ating pagiging hindi matuwid ang nagpapakita ng katwiran ng Diyos, ano ang sasabihin natin? Matuwid ba ang Diyos kapag pinahihirapan tayo dahil sa puot, matuwid ba siya? Nagsasalita ako ayon sa pangangatwiran ng tao. Huwag nawa ito mangyari, sapagkat kung ganoon, paano hahatulan ng Diyos ang sanlibutan? Ngunit kung ang katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng kasinungalingan ko ay nagbibigay ng saganang kapurihan sa Kanya, bakit pa ako hinahatulan bilang isang makasalanan? Bakit hindi na lang sabihin, gaya ng walang katotohanang ulat ng iba na sinasabi daw namin, at gaya ng pinatotohanan ng iba na sinasabi namin, gumawa tayo ng masama, upang dumating ang kabutihan. Ang hatol sa kanila ay makatarungan. Huwag nawa ito mangyari, sapagkat kung ganoon, paano hahatulan ng Diyos ang sanlibutan? Ngunit kung ang katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng kasinungalingan ko ay nagbibigay ng saganang kapurihan sa Kanya, bakit pa ako hinahatulan bilang isang makasalanan? Bakit hindi na lang sabihin, gaya ng walang katotohanang ulat ng iba na sinasabi daw namin, at gaya ng pinatotohanan ng iba na sinasabi namin, gumawa tayo ng masama, upang dumating ang kabutihan. Ang hatol sa kanila ay makatarungan. Mga kawikaan. Proverbs 17:5-14. Ang sinumang nanglalait sa mahirap ay hinahamak ang kanyang tagapaglikha, at ang taong nagagalak sa kasawian ay hindi makakaligtas sa kaparusahan. Ang sinumang nanglalait sa mahirap ay hinahamak ang kanyang tagapaglikha, at ang taong nagagalak sa kasawian ay hindi makakaligtas sa kaparusahan. Ang mga apo ay korona ng mga matatanda, at ang mga magulang ay nagbibigay dangal sa kanilang mga anak. Ang mahusay na pananalita ay hindi angkop para sa isang mangmang, lalong hindi angkop ang mga labing sinungaling para sa isang maharlika. Ang suhol ay parang isang mahikang bato sa isang nagbibigay nito, saan man siya ako, siya ay magtatagumpay. Ang sinumang nagpapaumanhin sa paglabag ay naghahanap ng pagmamahal, pero ang sinumang umuulit sa isang bagay ay nagpapalayo sa mga malalapit na kaibigan. Ang pagsaway ay taimtim na tumutungo sa isang tao na may pangunawa kaysa sa isang daang dagok sa isang hanggal. Ang masamang tao ay naghahanap lamang ng himagsikan, kaya ang isang malupit na mensahero ay ipapadala laban sa kanya. Mabuti pa na makasalubong ang isang inahing oso na ninakawan ng anak kaysa makatagpo ng isang mangmang sa kanyang kahangalan. Kung ang isang tao ay nagbabalik ng masama para sa mabuti, hindi kailanman iiwan ng kasamaan ang kanyang tahanan. Ang simula ng hindi pagkakasundo ay gaya ng isang taong nagpapakawala ng tubig sa lahat ng dako, kaya lumayo ka sa mga pagtatalo bago ito magsimula. Ang masamang tao ay naghahanap lamang ng himagsikan, kaya ang isang malupit na mensahero ay ipapadala laban sa kanya. Mabuti pa na makasalubong ang isang inahing oso na ninakawan ng anak kaysa makatagpo ng isang mangmang sa kanyang kahangalan. Kung ang isang tao ay nagbabalik ng masama para sa mabuti, hindi kailanman iiwan ng kasamaan ang kanyang tahanan. Ang simula ng hindi pagkakasundo ay gaya ng isang taong nagpapakawala ng tubig sa lahat ng dako, kaya lumayo ka sa mga pagtatalo bago ito magsimula. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo nang may mapagkumbabang puso, na kinikilala ang bigat ng iyong katarungan na ipinahayag kay Amos. Tulungan mo kaming sundin ang iyong mga babala at huwag maging kampante sa aming pananampalataya, gaya ng paalala ni Pablo na ang tunay na pananampalataya ay higit pa sa panlabas na anyo. Naway magsikap kami para sa integridad at karunungan, na pinahahalagahan ang bawat tao na nilikha ayon sa iyong larawan, gaya ng itinuturo ng kawikaan. Gabayan mo kami upang maipakita ang iyong katwiran sa aming buhay, na tinatanggap ang panawagan sa katapatan at habag. Sinasalihan namin ang panalangin ito sa pananampalataya at pasasalamat. Amen.